Purihin ang Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay niya sa atin ng pagkakataon na mag-aral tayo. Kasi yun ang sabi ng Panginoon eh. Come to me, all of you. Take my yoke upon you and learn of me. Mag-aral tayo. Kilalanin natin ang Panginoong Hesus. Napakahalaga itong pag-aaral na to, lalong-lalo na sa mga manggagawa, sa mga nasa ministry sa church, no? And thank you rin sa inyo pong lahat na kahit kumbaga importante sa atin yung oras na tayo na sa pamilya, pero narito tayo para mag-aral, no? At tandaan natin na kapag tayo ay nag-aaral, lumalago tayo sa pananampalataya. At hindi lamang sa pananampalataya, lumalago tayo na patuloy na maging kamukha, katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, again, digmaan ito, labanan natin yung antok. Siguro hindi naman nakakaantok yung boses ko no? Pero siguro, kailangan natin labanan to. So, the message, our teaching this afternoon is about, am I living like Christ? Ako ba? Ikaw ba? Tayo ba ay namumuhay na katulad ni Kristo? Kasi ito yung goal ni Lord sa atin ng Ama, for us to be conformed into the image of the Lord Jesus Christ. Ito yung goal. Not just to follow Jesus, but to become like Jesus. Maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Kristiyanong pamuhay ay hindi lamang po pagpunta sa church, pagdadala ng Biblia, pananalangin. This is someone who follows Christ and lives like Christ. This is Christianity. Kaya ngayon, parang kakaiba yung Christianity sa atin, di ba? Para bang ang Christianity, ngayon punta ka lang ng church, attend ka lang, pagkatapos uwi na. No, hindi. Hindi yun meron pang mas deeper, mas higher. And that is to, not just to follow Christ, but to live like Christ. Mabuhay tayo ng katulad ni Kristo. Ang mundo natin, ang tatanong, hindi nila, kumbaga, ang tanong nila ay, si Kristo ba totoo sa'yo? Kumbaga, pag nagtanong sa'yo, actually, lahat ng tao naniniwala sa Biblia. At hindi man nila mostly, people believe in the Bible. Hindi man nila lagi sinasabi na totoo bang Biblia. Napaka-rare nun. No? Pero, they are asking about, is Christ real in your life? Si Kristo ba totoo sa iyong buhay? Or in other words, tayo ba ay totoo kay Kristo? Na ang question na dapat nating tanungin sa ating sarili is, am I truly living like Christ? Ako ba ay totoong nabubuhay o namumuhay na katulad ni Kristo? Kasi this is the standard yung Christ-likeness. Yung pagiging katulad ni Kristo. Mamuhay tayo na katulad ni Kristo. At on our own part, mahirap. Pero it is the work of the Holy Spirit. Kaya nga yung ina-highlight nating verses, yung 2 Corinthians 3:18, that as we behold Him, as we look to Jesus in a mirror, in the Word of God, the glory of the Lord, we are being transformed into the same image. So we're here to be like Christ. Maging katulad tayo. Bilang isang ina ng tahanan na makita si Kristo sa iyo. Bilang isang ama ng tahanan, makita si Kristo sa iyo. Bilang asawa, makita si Kristo sa atin. O bilang mga anak, talagang mamuhay tayo na katulad ni Kristo. 1 John chapter 2 verse 6, sabi dito, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ang sino man na talagang inaari niya, inaangkin niya na nabubuhay siya para sa Kanya, na tayo nabubuhay para kay Kristo, ay mamuhay tayo na katulad ng Panginoong Jesucristo. Kaya meron tayong pattern, na yung pattern na ito yung susundan natin. That the truth about Christ, the reality of Christ should be our truth, should be our reality. In the Amplified Bible, it says, whoever says he lives in Christ, that is, whoever says he accepted Him as God and Savior, we receive Him as Lord, as our God, our Savior, ought as a moral obligation, this is our moral obligation, to walk and to conduct ourselves just as He walked and conduct Himself.
So, in short, this is our obligation. Kaya napakahalaga na lahat tayo nandito, lalo na yung mga nasa ministry, no? Na kasi yung iba kaya nasa church dahil sa ministry. Good 'yon. Pero dapat kumbaga merong as we minister, si Lord mismo talagang nagmi-minister sa atin. Si Lord mismo nagiging reflection natin sa buhay natin, no? Sa ating ministry at sa ating pamilya. So, ano ibig sabihin nito? What it means to live like Christ. Kasi moral obligation natin to eh. Lalo ngayon sa mundo natin, di ba? Na talagang magugulat ka eh. Hindi naman pwedeng walang Kristiyano sa Congress. At least may Christian doon. Hindi pwedeng walang Christian sa Senate. May Christian doon. Pero tingnan natin ngayon yung moral obligation to walk and conduct himself or herself as he walked and conducted himself, ito yung medyo nawawala. So the question is this, what it means to live like Christ. Ano ba ang ibig sabihin na mabuhay tayo kay Kristo? Na makita si Kristo sa atin bilang isang anak, bilang isang tatay, bilang isang magulang. Ano ba ibig sabihin nito? First, it means living in obedience to God. Ang pamumuhay na katulad ng pamumuhay ni Kristo ay pamumuhay ng pagsunod sa Diyos. Na tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. John chapter 5 verse 19, sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoon, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Kaya yung anak, ang Panginoong Isus, wala siyang ginagawa sa kanyang sarili, on his own. Kundi kung ano nakikita niyang ginagawa ng Ama, yun yung kanyang ginagawa. Yun ang nakikita sa kanya. Same with us. Kung anong ginawa ng Panginoong Isus, susundan natin. Tutularan natin. Mamumuhay tayo ng katulad ng kanyang pamumuhay. So dito makikita natin na si Jesus ang ating Panginoon, He lived a surrendered will to the Father's will. Kaya napakahalaga sa kanya ng, it's not my will, but your will be done. So yung kanyang pamumuhay talaga, He lived in total obedience to the Father. So, as we follow Jesus, we need to live like Jesus, to live in obedience. Pangalawa, it's about living in love. Ito ay pamumuhay sa pag-ibig, pamumuhay sa pagmamahal ng Diyos. It's not just about our love or your love, it is the love of God in us. It is agape love, the God kind of love. John 13 verse 35, Jesus said, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Makikita, maalalaman ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. No? Ang alagad, sumusunod ang alagad namumuhay sa pag-ibig. Yan, sa pagmamahal. Love is not just a feeling but action, serving, forgiving, and caring. Yun yung pag-ibig. Hindi lang siya yung pakiramdam mo na nagmamahal ka, kundi ikaw ay gumagawa, naglilingkod, nagpapatawad, no? Nagmamalasakit. Yun yung nagmamahal. Kasi pagka tayo nagmamahal sa Diyos, nagiging reflection tayo ng kanyang pagmamahal. Kaya minsan iisipin ng ibang tao na parang ang dali magpatawad. But actually, mahirap magpatawad on our own. But because we have the love of God, He first loved us, so we love. Tayo ay nagmamahal. So, itong ibig sabihin ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus, yung pamumuhay na katulad ng Panginoong Hesus, yung pamumuhay sa pagsunod, pamumuhay sa pag-ibig, at pangatlo, pamumuhay sa kabanalan. This is the life that Jesus lived, that we should follow. It is our moral obligation to walk and conduct ourselves in this kind of living. Obedient life, yung buhay na nagmamahal, and then yung holy life, living in holiness. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, it says, He had no sin. Wala siyang kasalanan. 1 Peter 2, verse 22, He committed no sin. 1 John chapter 3, verse 5, in Him is no sin. And Hebrews 4:15,
He was tempted in every way, yet without sin. Jesus lived in complete or total holiness. Wala siyang kasalanan, hindi siya gumawa ng kasalanan, walang kasalanan sa kanya, at siya'y tinukso, pero hindi siya nagkasala. So we as followers, we who follow Jesus, we who live, should live like Jesus. Na tayo ay hindi magkasala, lumayo tayo sa kasalanan, huwag tayong gumawa ng kasalanan, huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Yes, may temptation, pero huwag tayong bumigay sa temptation. Mamuhay tayo sa kabanalan. Amen? Kaya natin to? Kaya natin to because Jesus is in us. Through Him, we are more than conquerors. Greater is He that is in us than he that is in the world. Para magawa natin ito, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung paglakad sa pagmamahal ng Diyos, yung paglakad at pamumuhay sa kabanalan, talagang punuin natin lagi ang ating kaisipan, ang ating puso ng Kanyang mga salita. At itong mga salitang ito ang magbibigay sa atin ng patnubay para tularan natin si Kristo at mamuhay tayo ng katulad ng Panginoong Jesucristo. Living like Christ means turning away from sin and walking in purity. Ang pamumuhay na katulad ni Kristo ay paglayo sa kasalanan at paglakad sa kalinisan. Pang-apat, it's about living in humility and service. Ito po ay paglakad na may pagpapakumbaba at paglilingkod na talagang tingnan natin yung example ng Panginoon in John chapter 13, verse 14 to 15. Matindi ito. Imagine, Diyos siya, no? Nagkatawang tao. Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Sabi niya, if I then, your Lord and teacher, have washed your feet. Ito yung pagkakataon sa John chapter 13 na hinugasan niya. Talagang ang Panginoong Isus nagpakumbaba siya eh. Kumuha siya ng towel, kumuha siya ng basin, tawag doon, yung plangganita. No? Kasi pagka planggana, malaki yun eh. Planggana! Plangganita lang po. Yan. Plangganita, mga maliit lang ng konti yun. Tapos silagay yung paa ng alaga, tapos sinugasan. Ayan. Okay? So, siya ginawa niya yon. Kaya sabi niya sa atin, kung hinugasan ko ang paa ninyo, you also ought to wash one another's feet. Ayan. For I have given you an example, sabi niya, that you should do as I have done to you. Nagbigay ako sa inyo ng halimbawa na susundan ninyo at gagawin ninyo, gaya ng aking ginawa sa inyo. Kasi ang pagsunod sa Panginoong Isus, wala itong hypocrisy. Kaya tayo rito, di ba, nilagay na natin yung kamay natin dito. Ulitin nga natin, mga kapatid, lagay natin kamay natin dito. Tapos sigaran natin. Ayan, tinanggalan natin yung maskara natin. So, wala na nakamaskara, di ba? Totoo tayo rito. Maging totoo tayo sa ating Panginoong Hesus na in public or in private, we live like Jesus. Okay? Nabubuhay tayo, nagtatagumpay laban sa kasalanan. At tayo ay namumuhay ng may pagpapakumbaba. Panglima, it's about living with compassion and power. Ito po ay pamumuhay. See, living like Jesus is about living with compassion. Meron tayong habag sa puso natin na kapag nakita tayo ng mga tao na hindi man tayo makapag-share ng Word of God sa kanila, no, ipag-pray natin in our minds, in our hearts, sabihin natin sa Panginoon, Lord, let your mercy, let your compassion be extended to that person. Pinakita yan ng Panginoong Hesus in 3 ways. First, compassion for the lost. Ayan, He has that compassion for the lost. When He saw the multitudes, He has that compassion and He reached out for them and taught them. Nahabag siya sa maraming tao at tinuruan niya sila in Matthew 9:36 and Mark 6 verse 34. Jesus was full of compassion. Tayo rin na naglilingkod sa Kanya, mabuhay tayo na katulad ng Panginoong Hesus, magkaroon tayo ng compassion. No? Sa pamagitan ng pag-reach out doon sa mga tao.
Mag-reach out tayo. Abutin natin sila. I-share natin sa kanila ang mabuting balita. Jesus showed His compassion for the sick. Ano ginawa niya? He healed them. Pinakita niya yung kanyang habag sa pamamagitan ng pagpapagaling niya. Matthew 14 verse 14, Matthew 20 verse 34, and Mark 1:41 talagang ipinakita niya yung habag niya. He showed His compassion. Talagang nahabag siya at yung habag na yun nagtulak sa kanya upang to alleviate the situation of that person. Katulad yung bulag na, Panginoon, mahabag ka sa akin, gusto ko makakita. Be it done unto you. Yung may ketong lumapit sa kanya, Lord, if you are willing, you can make me cleanse. You can heal me. And Jesus said, out of His compassion, He said, I am willing. So yung compassion niya, ang nag-reach out doon sa tao, yung compassion niya ang nagbigay ng pagpapagaling. And then of course, compassion for the needy. He fed and cared for their needs. Naawa siya sa mga nagugutom at siya ay nagpakain. At siya ay nagmalasakit based on Matthew 15 verse 32 and Mark chapter 8 verse 2. You see, Christ-likeness is not weakness. It is spirit living that touches lives. So, ito si Kristo. Kaya kung meron tayong tutularan, gagayahin, susundan, ipamumuhay, yung ganong klase ng pamumuhay, tumingin tayo kay Kristo. No? That is what God wants us to be like, to be conformed into His image. So, why? Bakit? Why we must live like Christ? Bakit kinakailangan natin na mamuhay na katulad ng buhay ni Kristo? Bakit kaya? Sa palagay niyo, bakit? Bakit kinakailangan na tayo ay sumunod, magmahal, magpatawad? Bakit kinakailangan na tayo ay maging mapagpakumbaba? Bakit kinakailangan na tayo ay mamuhay sa kabanalan, maging mapagpakumbaba, maging mapagmalasakit, no? Magkaroon tayo ng habag, ng compassion. Mga kapatid, iba yung awa sa habag. Yung iba naawa lang, dinaanan nila, parang yung Samaritano, nakita niya, naawa siya, dinaanan niya lang. Parang yung Levite, naawa siya, dinaanan niya lang. Iba yung awa eh. Pero yung habag, ito yung magtutulak sa iyo eh. Para talagang abutin yung nangangailangan at magbigay ng pagtulong. So, bakit kailangan natin itong gawin? Why we must live like Christ? Bakit? Because number one, because we are called to be His image. Tinawag tayo, this is our predestination. He foreknew us, He predestined us for us to be conformed to the image of His Son. We are called for this, mga kapatid. Ito ang calling natin. Ito yung panawagan sa atin. Mamuhay tayo ng katulad ni Kristo na yung image niya, ibig sabihin, His very likeness, His character, His attitude becomes our attitude. In short, His reality becomes our reality. Kung ano yung katotohanan sa Kanya, kung ano yung totoo sa Kanya, maging totoo sa atin. Ano po? Lahat tayo pinanganak na mayroong relihiyon. Nagsisimba tayo. No? Ako dati masipag kaming masigasig kami sa relihiyon. Malimit kami, may grupo kami, ang tawag sa amin sa grupo namin nung high school ay YMC kami. Ang ibig sabihin ng YMC is Youth Marian Crusade. Follower kami ni Mary. Ambassador kami ni Mary noon. Nagro-rosaryo kami palagi. Kaya lang after that, merong emptiness. Yung pakunwari na nakikita ng tao, ito kami, nagdarasal kami, kitang-kita nagdarasal kami. Pero pag uwi ng bahay, in my private life, I am empty and full of lustful thoughts. Yung mga pag-iisip na masama. Hindi ko alam kung paano ko yung overcome yon. But you know, nagkaroon ito ng tinatawag na victory sa akin when I I received Jesus Christ as my Lord and Savior. And then I began to follow Him. Na talagang kilalanin ko si Jesus at sundan ko siya. At of course tayo, hindi lamang natin siya sundan,
kundi mamuhay tayo ng katulad niya. Because this is our calling. Ito yung kanyang panawagan sa atin. Ito yung destiny natin na tayo ay ma-conform into His image. Why we're doing this? Because we're preparing you. God is preparing us for this great event. No? Ang kukunin niya, ang ira-rapture niya, ay yung talagang maalab sa pananampalataya, yung katulad ng Panginoong Jesucristo. Kaya whether we like it or not, sa church, hindi lahat mararapture. May maiiwan talaga. Parang katulad nung sinabi sa akin ng kaibigan kong pastor. Sabi niya, bro, nagkaroon ako ng panaginip. Sabi ko, anong panaginip po? Nagkaroon daw nag-preach ako. Sabi niya, bigla nag-rapture. Yung iba, ganun ng ganun, pero hindi umangat. May naiwan talaga. See, mga kapatid, kaya nga nag-aaral tayo, no, na malinis na tayo'y malinis ng salita ng Panginoon na talagang kung ano yung natatanggap nating aral, yung turo ng Biblia, na-apply natin. It's one thing to hear, it's another thing to apply. Maging practitioner tayo. Amen? Maging tagatupad tayo. Not just hearers of the word, but doers. Amen? So pangalawa, because we bear His name. Dala natin yung pangalan niya. Nung tinanggap mo si Kristo, hindi ka lamang naging Christian, kundi naging little Christ ka. Naging Christ representative tayo. Kaya nga yung word na Christian, tayo ay naging little Christ or Christ representative. We're not ambassador or representative of this person or that person. We are representative, ambassador of Christ. We are ambassadors of Christ. Dala natin yung pangalan niya. Di ba? Kaya ngayon, mabigat eh. Mabigat yung mga, tayo nagpipray na lang, di ba? Katulad ngayon, sa Senado, yung ating senador na may pangalan na mataas na merong accusation, no? Na accuse. So, we're just praying na hindi natin alam, no? Wala tayong alam doon eh. Kasi sila yung nasa Senado or nasa Kongreso, sila may mga Christian doon or pastor. No? Ang napupulaan pangalan ng Panginoong Jesus. No? Kaya nga, we must live like Christ because we bear His image. We are called to be His image. We are image bearer. And we bear His name. And third, because we are His witnesses. Tayo ay mga saksi. Ayan. Diba? Saksi. Tayo ay saksi. Saksi tayo ng Panginoong Jesucristo. The world judges Christ by what they see in us. Hinahatulan ng mundo si Kristo sa pagtingin sa atin. Bakit? Kasi ikaw yung binabasa. Tandaan nyo na, tayo yung binabasa, ikaw yung tinitingnan. Sabi ng 2 Corinthians 3 verse 3, sabi diyan, clearly you are an epistle of Christ. Sulat ka ni Kristo. Ministered by us. Written not with ink, but by the Spirit of the living God. Tayo po ay letra, epistles ni Kristo. Tayo yung binabasa, ikaw yung binabasa. Kaya kapag ka mayroong nakita sa iyong mali, yung mga bagay na mabuti sa iyo, wala na yon. Kung ano nakitang mali sa iyo, yun yung doon ka na sasabihan, doon ka na iaatakihin, no? Tandaan natin, no, yung puting t-shirt, meron lang maliit na dumi. Ang nakikita ay hindi yung kaputian ng t-shirt, kundi yung puti. Ay yung dumi doon sa kulay puting t-shirt na yan. Yung maliit na pagkakamali mo, yun yung i-accuse sa'yo. And the devil is the accuser of the brethren. Siya yung mag-a-accuse sa'yo. I-accuse ka niya doon sa nakalipas mo, sa nakaraan mo. Yun yun. Kaya, tandaan nyo, mga kapatid, tayo ay epistle, sulat tayo na binabasa, not with ink, but by the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of the flesh, that is of the heart. Kaya, yung sulat ni Kristo,
yung salita ng Panginoon dapat nasa ating buhay. And therefore, let us make Christ as our standard. Our comparison is not with other people, but with Jesus. Let us compare ourselves with the Lord Jesus. Na pagka tumingin tayo sa Kanya, na parang si Isaiah, nung nakatingin siya sa Panginoon, nakita niya yung mali niya eh. Nakita niya eh. That's why we need to have this encounter with the Lord eh. Diba si Jacob, nagkaroon siya ng encounter kay Lord. And then, after nung encounter na yon, when sabi niya, woe unto me. Sabi niya, natakot ako. Sabi niya, kasi nakita ko ang Diyos na mukhaan. Pero ang sabi sa kanya ni Lord, anong pangalan mo? Sabi niya, Jacob. You will no longer be named Jacob. You will be called Israel. Because with God and with men, you prevailed. Nanaig ka. You have power with God and you are a prince of the Lord. Kasi nung nakita niyang Panginoon, nabago siya eh. Nawala na sa kanya yung pandaraya. Kaya napakahalaga ito mga kapatid na kapag meron kang struggle sa buhay mo, ikaw at si Lord, magkaroon kayo ng encounter. Kahit, alam niyo, tandaan niyo mga kapatid ang dream, panaginip, it is the language of the Holy Spirit. It is through our dreams that the Lord will speak. Nagkaroon ako lagi kong naalala to, lagi ako nire-remind ni Lord dito na nagkaroon ako ng isang dream, ng isang panaginip na nakikipag-away ako. Naipatotoo ko na to, pero gusto kong ulitin pero kasi mayroong pinapasabi ang Panginoon. Sa dream na yon, nakikipag-wrestling ako. And every time natatalo ako, nahagis ako, bumabagsak. Ang ka-wrestling ko, diablo. Nakikipaglaban ako sa Kanya in my own strength, in my own power. Pero sa atin, mga kapatid, sa sarili nating lakas, sarili nating kapangyarihan, hindi tayo mananalo. No match tayo, kaya talo ako lagi. Until yung huling paghagis sa akin, napatapat ako doon sa isang lalaki, no, na napakaamo ng muka. Napakaamo ng mukha niya. Talagang kakaiba yung aura niya. And then sabi niya sa akin, anak, kunin mo yung tali sa bewang mo. And then, lately nalaman ko na yung tali na yon, nakasulat sa Ephesians chapter 6, verse 14 na ito yung tali ng katotohanan. The reason why talo ako sa demonyo, the reason why matatalo ka sa demonyo, kapag hindi ka namumuhay sa katotohanan. Tandaan natin yan. During the moment na talagang dinila ko ni Lord na maging totoo ka. Tanggalin mo maskara mo. Kung ano yung pamumuhay na totoo, doon ka. Kasi tandaan natin kapag may tinatago tayong kasalanan, may tinatago tayong karumihan, talo tayo. Lagi tayong babalikan ng kaaway. Kaya yung katotohanan yung panlaban natin sa Kanya. Yung pamumuhay sa katotohanan. At tandaan natin, si Jesus ang ating katotohanan. Yan ang maging realidad sa ating buhay. Can we give Him that praise? Lord, thank you. So how can we live like Christ? Alam na, ano ibig sabihin ng pamumuhay kay Kristo? Bakit kailangan mabuhay tayo na katulad ni Kristo? So paano? How can we live like Christ? Paano tayo mamubuhay na katulad ni Kristo? First, abide in His Word. Manatili tayo. Sabi ng John 8:31, Jesus said, if you continue in my word, you are truly my disciples. So bilang mga alagad, ikaw, babae at lalaki dito, alagad ka. At bilang alagad, magpatuloy ka sa salita niya. Manatili ka sa kanyang salita. Ang salita niya ang maglilinis sa'yo. Kaya ako, I love hearing and hearing of the word. Kaya kahit na yung mga messages natin noon, pinakikinggan ko yun sa YouTube. At kapag natapos ako doon, makikinig ako sa mga preachers, no, na talagang merong integrity sa kanilang pamumuhay. At yun yung aking pinakikinggan. And not just that, but also I keep on reading, no, the Word of God. Nakita mo sa Genesis, kaya may binasa ako sa inyo, di ba? From Genesis to Revelation, talagang
Talagang si Jesus ang tinutukoy. So, manatili tayo sa kanyang salita. Build your life through the example of Jesus, through the teachings of Jesus. Forgive as He forgave, love as He loved, serve as He served. Yun yun. Kaya pag nanatili tayo sa salita ng Diyos, mananatili tayo kay Kristo. Abide in His Word. And second, intentionally walk in Spirit. Be intentional to live in the Spirit, to walk in the Spirit. Galatians 5:22-23, only the Spirit produces Christ-like fruit. The fruit of the Holy Spirit, Christ-like fruit, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yan yung bunga ng Espiritu. Maging intentional tayo. Maging intentional tayo na yung pag-ibig niya, maging pag-ibig natin. Kasi yung pag-ibig natin, nauubos yan, mga kapatid. Yung pagmamahal mo, nauubos yan. Nadidrain tayo minsan. Nadideplete tayo. Naubusan tayo. Minsan, naiinis tayo. Gagalit tayo. Sino sa inyo hindi pa nagalit sa inyong buhay? Di ba? Wala ritong hindi nagalit. Sino sa inyo hindi pa naiinis? Taas ang kamay. Meron ba? Hindi ka naiinis, hindi ka nagagalit. Wala ka naging kaaway. So lahat tayo nakaranas ng ganyan, di ba? Ibig sabihin, kinakailangan maging intentional tayo. Mabuhay tayo sa Espiritu. Let that Spirit being manifest. Yung Spirit-filled life, maging intentional tayo to walk or to live in the Spirit. And third, daily surrender. Araw-araw, magsuko tayo. Araw-araw, mag-offer tayo ng buhay natin sa Panginoon. Araw-araw. Yes, oo. Opo. Laging may isusumbat sa atin. Pero pag araw-araw ginagawa mo to, intentional, it is your reality, no? Realidad dito ng buhay mo. Ginagawa mo ito pang mangyari sa iyong kanyang kalooban. That you will pray, not my will, Lord, but yours be done. Hindi yung kalooban ko, Lord. Hindi yung gusto ko. Hindi yung plano ko. Hindi yung pangarap ko. Kundi yung pangarap mo para sa akin. Yung plano mo para sa akin. Amen? Kasi yung plano ni Lord, mas malaki. Yung pangarap niya, mas matindi kaysa sa pinapangarap natin sa buhay natin. So we need to surrender ourselves to Him daily. To His will, to His purpose, to His plan, to His objective sa buhay natin. And fourth, engage yourself in full accountability. Ano ibig sabihin nun? Maging accountable tayo sa ating ginagawa, sa ating iniisip. Kapag pumasok sa isipan mo yung maruming kaisipan, rebuke that. You have that authority to rebuke every demonic thoughts, demonic harassment, and command them to get out from your mind. Gawin natin yon. Maging accountable ka sa iyong sarili. Make a personal decision to live responsibly, transparently, and answerable for your actions, for your words, and your commitments. Maging responsible tayo, maging accountable tayo. Mabuhay tayo na ang puti ay puti, ang itim ay itim. Walang ibang kulay. Ibig sabihin, mabuhay tayo ng totoo at banal, lumayo tayo sa kasalanan at kasamaan. This is the essence of Christ-likeness. Kung si Jesus ay totoong nabubuhay sa atin, the world will see Him in our words, in our actions, in our lifestyle. So this is the questions for self-examination sa ating sarili. Kasi kailangan natin itong ayusin sa sarili natin. In order for us to experience revival, yung corporate revival, there must be a personal revival. Tayo mismo ma-revive personally. Tayo mismo ma-inspire personally. So this is the question for us to examine ourselves. First, am I living in obedience like Christ? Ako ba ay nabubuhay na sumusunod katulad ni Kristo? Ako ba ay lumalakad sa pag-ibig o in selfishness? Ako ba'y mapagmahal o makasarili? Do people see Christ in how I respond to anger, offense, or temptation?
Nakikita ba ng mga tao sa akin si Kristo kung paano ako nagre-respond sa galit, sa offense, sa temptation. In everything, we need Christ. Siya ang respond doon sa galit, doon sa offense, sa temptation. Siya yung ating panangga ng pananampalataya. Kaya nga yung armor, yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, yung peace, yung shield of faith, yung helmet of salvation, yung sword of the Spirit, talks about Jesus. Sabi ng Book of Romans, put on the Lord Jesus Christ. Isuot natin ang Panginoong Hesus. In other words, isuot natin ang katotohanan sa buhay natin, ang katuwiran, ang kapayapaan, ang pananampalataya, ang kaligtasan, at ang tabak ng Espiritu sa buhay natin. If Christ were to walk into my home, in my workplace, or friendship today, would He feel at home? Kung si Jesus ba ay pupunta sa iyong bahay, sa iyong trabaho, kasama mo, o sa mga kaibigan mo, at home ba si Lord sa iyo? Ibig sabihin, siya ba ay panatag na hindi ka magsalita ng masama or hindi ka mag-isip ng masama? It's about living like Him. So make a decision today that you will not just be a Christian by name. Hindi ka lamang magiging Kristiyano sa pangalan, kundi mamubuhay ka sa pamumuhay na katulad ng Panginoong Jesucristo. Each day, let us pray this prayer, Lord, help me to be like Jesus today. Can we just close our eyes and pray this prayer? Say to Him, Lord, help me to live like Jesus Christ today, tomorrow, every day. Help me, Lord, to make it the lifestyle of my life. That I will live like Jesus. Guide me, O Holy Spirit. Mold me, shape me to live like Jesus. Thank you so much, Lord. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, thank you. Thank you, Lord. Pangalawa, pag-usapan natin tong yung part 3 ng Christ-likeness. Kasi ito yung ating inaaral, yung Christ-likeness, yung pagiging katulad ni Kristo. Again, Christ-likeness simply means being like Christ. Reflecting His character, His nature, and way of life in everything we do. Na tayo po ay reflection ng kanyang pag-uugali, reflection tayo, paano ba si Jesus nagre-response doon sa sitwasyon na yan? Paano na ipapakita niya yung kanyang attitude? So, that is Christ-likeness on our part, na tayo po ay maging reflection ng kanyang character, ng kanyang nature, katangian niya, at ng lahat ng kanyang ginagawang mabuti na dapat nating maging reflection. You see, Christ-likeness is deeply connected to fulfilling His mission. Yung pagiging katulad ni Kristo, yung Christ-like living, ay connected ito doon sa kanyang mission. Kaya talagang naisakatuparan ni Lord, ni Jesus, yung kanyang mission, because yung character ng Father, ng Diyos Ama, yung reflection ng nature, nasa Kanya. Same with us. For us na magawa natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin, yun nga, kailangan natin maging Christ-like, maging katulad ni Kristo. Para magawa natin yung mga mabubuting gawa ni Kristo, kailangan maging katulad tayo ni Kristo. Regardless of your age, nanay, tatay, anak, magulang. So here's why. Number 1. Ito yon. Christ-likeness means reflecting His nature. Ang pagiging katulad ni Kristo, yung nagiging reflection tayo ng kanyang katangian, ng kanyang kalikasan.
Jesus came to reveal the Father's heart through your love, humility, service, obedience, and holiness. Yun ang reason bakit si Jesus bumaba sa atin. Bumaba sa mundo natin para ipakita, ipaalam sa atin kung ano ang Diyos. Yung kanyang pag-ibig, pinakita niya. Yung kanyang pagpapakumbaba, yung paglilingkod, yung pagsunod. He is our greatest example. When we live Christ-like, we display His character in this world. Kaya nga sabi ng John 14:9, sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Siya yung exact representation ng Father. And Paul said in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live. Christ lives in me. And the life I live by the faith of the Son of God who loved me and gave His life for me. So makita mo yung Christ-centeredness, yung Christ-likeness kay Paul. Kaya talagang ang tindi niya magsalita eh. Gayahin niyo ako, sabi niya. Gayahin niyo ako, tularan niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Same with us. Gayahin natin, tularan natin yung mga leaders natin as long as they remain in Christ. As long as they abide in Christ. As they follow Christ, as they live like Christ. Yun ang sundan natin. So Christ-likeness means reflecting His nature. And second, Christ-likeness aligns us with His mission. When we live a Christ-like life, we align ourselves into His mission. Hindi lamang tayo rito nakikinig, nag-aaral. We're not just hearers, but doers of the Word. So here is it. Here it is. His mission was to seek and to save the lost. Yun ang mission niya eh. Luke 19 verse 10. Kaya nung narinig siya ni Zacchaeus, talagang pinuntahan siya ni Zacchaeus. And then si Zacchaeus, nung makita niya si Jesus, nagkaroon ng changes sa kanya. Kasi maliit na tao siya, makita sa puno. Talagang gusto niya makita si Jesus. Sino ba si Jesus? He has that burning desire to know Jesus, to see Jesus. And when he saw Jesus, something inside of him happened. Nagkaroon ng kakaibang pangyayari sa kalooban niya. Kaya sabi sa kanya ni Jesus, Zacchaeus, bumaba ka dyan, pupunta ako sa bahay niyo. Sana ganito ang mangyari sa mga politician natin. Di ba? Yung mga magnanakaw, na makilala nila, makita nila talaga ang Panginoon sa buhay nila. Magkaroon sila ng encounter sa Panginoon para yung kanilang ninakaw, ibalik nila. Di ba? Ibalik nila. Alam nyo, pag napanood mo yung mga tao sa Bulacan na talagang grabe yung paghihirap nila, yung paglusong sa baha. Matindi yun eh, yung paghihirap. Tapos ninakaw lang. Sila naka Mercedes-Benz, naka Rolls-Royce, di ba? Oo. Oo. Bumili siya ng payong. Merong previous na kotse. Kaya yung isa, di ba, yung Bryce, di ba, nagsoli agad ng kanyang no? Sana lahat sila. And we pray na ma-encounter nila si Lord. Magkaroon ng talagang changes sa kanila. That is the mission of Christ. Yung Christ-likeness, for us to be Christ-like, it is about aligning with His mission. His mission was to seek and to save the lost, Luke 19 verse 10, and to destroy the works of the devil. Jesus came to destroy the works of the devil, 1 John 3 verse 8. If we are living a Christ-like life, then yung mission ni Kristo, magiging mission natin. Kung winasak niya ang gawa ng kaaway, ganun din ang gagawin natin at patuloy natin gagawin. Wasakin natin ang gawa ng kaaway. Of course, to make disciples of all nations. Matthew 28 verse 19 to 20. We cannot truly fulfill that mission unless His life is revealed in us. Kung wala si Kristo sa puso natin, sa buhay natin, hindi natin magagawa yung ginagawa ni Kristo. Kaya nga napakahalaga sa church na to na maging Christ-like tayo, maging katulad tayo ni Kristo. Pangatlo, Christ-likeness is the foundation of mission.
Yung pagiging katulad ni Kristo, ito yung foundation. Ito yung saligan ng ating mission. The reason why we share the Word of God, the reason why we bring people to Christ, or we share the gospel of salvation, kasi mayroong tagapagligtas at yun si Kristo. At upang magawa natin yung gawain ni Kristo, maging katulad tayo ni Kristo, na ito ang maging foundation natin. Christ-likeness is the foundation of mission. The Great Commission is not just about going and preaching, it's about making disciples who look like Jesus. Magkaroon tayo ng mga disciples na katulad ni Kristo. Tayo mismo maging example na may mga taong sumunod sa Panginoon dahil sa atin. If we preach or we share the Word of God without reflecting Him, the mission loses its power. Kung tayo nagsishare ng gospel, kung tayo dala natin si Kristo, di ba? Pero hindi naman nagre-reflect yung character niya sa atin, yung Christ-like life, yung holiness, yung love, yung compassion, yung mission to win souls loses its power. Walang maniniwala kung hindi ka namumuhay na katulad ni Kristo. Kasi tandaan natin, we are a living epistles. Tayo yung binabasa ng mga tao. If we share the Word of God without reflecting Christ, na hindi nakikita si Kristo sa atin, nawawalan ng bisa yung salita ng Diyos o yung pag-share. Yung salita ng Diyos, may bisa yon. Pero yung pagtanggap ng tao, wala nang bisa. Kasi, paano ako, parang katulad ng kwento ni Pastor Bong, maaaring pumunta siya sa isang church o hindi niya nakita doon, nakapunta sa isang, kasi hindi lahat ng church, admit natin, hindi lahat namumuhay ng pamumuhay na katulad ni Kristo. Kaya matindi ang corruption ng isang bansa kasi ang templo, ang church, naroroon ang corruption. Tandaan natin sa Bible, kapag ang templo, very strong, holy living ang mga tao doon, strong ang leadership. Kasi ang leadership ng bansa, reflection ito ng church. Pag ang church ay hindi namumuhay na katulad ni Kristo, may corruption, yun ang reflection ng bansa. Ngayon, maraming katulad sa amin, sa grupo ng mga Christian leaders, no? Nagugulat ka eh. Yung dati kong kabady-bady, bishop na. Sabi ko, ano ka naging bishop? Ilan na ang church mo? Isa. Eh pagka naging bishop ka, kinakailangan may mga group of churches kang pinamamahalaan. Ngayon, parang yung bishop title na lang eh. Wala na doon yung Christ-like. May mga nakaharap ako mga bishop, no? Makita mo yung very, very, very proud sa kanyang sarili na bishop ako eh. Kasi, kaya nakakalungkot na kumbaga, pangalan na lang, hindi na si Kristo. So, this is our problem nowadays. Kasi ang reflection ng bansa, ito ay dahil sa reflection ng church. So, this is our problem. Kaya ang church talaga, kinakailangan bumalik tayo doon sa talagang foundation ng pamumuhay na katulad ni Kristo. Kasi binabasa tayo ng tao. Kaya nga, when people see Christ in us, the message becomes real. Yung 2 Corinthians 3:3, tingnan natin again. Clearly, you are an epistle of Christ, ministered by us, written not with ink, but by the Spirit of the living God. So tayo, talagang, ako, sa totoo lang, mas gusto ko nga tawagin akong brother eh. No? Kasi ngayon, maraming pastor, yung iba hindi na pastor eh.
impastor na. Yung iba, evangelist. Hindi na evangelist eh, ibang lihis na eh. So nangyayari yung ganun eh. Kumbaga parang, this is our world na I pray that the Lord will intervene talaga sa church. Kaya nga tayo, nagpa-fasting and prayer tayo, nagpe-pray tayo na makaranas tayo ng revival. Karoon talaga ng revival ang Pilipinas. Magkaroon ng changes talaga. So hopefully ito magsimula sa atin, tayo mismo magkaroon tayo ng personal revival, mamuhay tayo ng katulad ni Kristo. Na yung pamumuhay ng katulad ni Kristo, ito yung foundation ng ating mission. Pangapat, let's talk about it, Christ-likeness keeps the mission pure. Ang pagiging katulad ni Kristo ay pagpapanatili ng malinis na pagmimisyon o paglilingkod. Many pursue ministry without being transformed in character. Marami nagpupursu ng ministry, no? Pero yung character hindi nababago. And it leads to burnout, pride, and compromise. Yes, opo, mga kapatid. Sa paglilingkod, maraming struggle, maraming problema, maraming atake ng kaaway. But it is the Christ-like life that will preserve you. Yung pagsunod, yung pagtulad kay Kristo, yung magpipreserve sa'yo. Gawin natin yun. Mabuhay tayo para kay Kristo. Kaya sabi ng Philippians chapter 1 verse 15, si Paul, nakaranas siya ng tinatawag na struggle din during his time. Sabi niya, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. Doon tayo, mga kapatid. I-share natin si Kristo, ipakita natin si Kristo out of goodwill sa pamagitan ng pamumuhay na matuwid, mabuting pamumuhay. Christ-likeness ensures that His mission is fulfilled with His heart, with His Spirit, and glory. Yan. So, in short, Christ-likeness is the life we live and the mission we fulfill. Mga kapatid, napakahalaga nito. Kaya talagang ina-highlight natin na si Kristo ang sentro natin, si Kristo yung tinitingnan natin, si Kristo yung ating tinutularan, si Kristo yung ating ipinamumuhay, yung buhay ni Kristo. That is why He came, so that His life will become our life. Maging buhay natin yung buhay ni Kristo. Amen? Let's pray. Lord, thank you for your word, for this teaching, Lord, that you will lead us, Lord, to live like Christ. For us, Lord, to give glory to your name. In Jesus' name, amen.